Seryoso ba? Sinuot mo talaga yung sapatos mo na magkaibang kulay? Grabe, Ella. Level up na talaga ang pagkalutang mo. Hoy, ano ka ba? Madilim pa kasi sa kwarto ko at saka pareho naman silang flats eh. Napansin ko lang nung nasa elevator na ako. Akala ko fashion statement, yung pala disaster. Fashion statement mo mukha mo? Mukha kang highlighter na naubusan ng tinta. Hala siya, grabe ka naman sa akin. Pero aminin mo, Francisca ha? Kere ko pa rin naman, di ba? Nasa ganong kaming katuwaan na nang biglang lumapit sina Kevin at Andrew sa table namin. Si Andrew ay malapad ang ngisi habang si Kevin ay medyo mahiyain at may daladalang kape at biskwit. Mukhang masaya-masaya kayong dalawa. Naririnig namin mula sa malayo ang tawa nyo na para bang mga sirena ng bumbero. Napatingin naman si Francisca sa kanilang dalawa na nakataas ang kilay. Naupo sila sa harapan namin habang nilalapag ang mga dala nilang pagkain. Oh, nandito na pala ang duo ng opisina. Andrew pare, buti nakayanan mo tong kasama mo. Mukhang malalim na naman ang iniisip. Medyo naiilang namang napatingin sa akin si Kevin habang si Andrew at Francisca ay nakatingin lang sa amin. Hindi naman, Ella. Oh, binilang kita ng kape. Alam ko kasing puyat ka sa report kagabi. Hala Kevin, salamat ha. Hulog ka talaga ng langit, alam mo ba yun? Tamang-tama. Muntik na akong makatulog habang inaasar ako nitong si Francisca. Agad namang siniko ni Andrew si Kevin habang si Kevin ay bahagya siyang tinutulak. Hulog ng langit? Baka hulog ng lupa talaga, Ella. Nagulat pa ako nang biglang pumalakpak ng isang beses si Francisca sabay pitik ng kanyang mga daliri. Ay! Iba rin ang radar ni Andrew ah. Pero Kevin, bakit si Ella lang ang may kape? Paano naman ang friendship niya? Nakataas ang kilay at naniningkit na mata na biro ni Francisca kay Kevin. Natatawa naman si Andrew na nakatingin sa kaibigang namumula sa hiya. Ano kasi, akala ko Sus, share na lang tayo Francisca. Hati tayo rito. Salamat talaga Kev ha. Ang bait mo talagang kaibigan. Bahagyang bumaksak ang balikat ni Kevin sa salitang kaibigan. Napapailing si Andrew habang si Francisca naman ay pigil ang tawa. Sa totoo lang, matagal ko nang naririnig na may gusto raw sa akin si Kevin. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ako handa sa ganung bagay. Kaibigan daw? Ouch! Aray ko! Narinig niyo yun? Parang may nabasag na baso sa loob ng kantina. Ang manid talaga ng bestie ko, no? Grabe. Anong binubulong-bulong niyo dyan, ha? Andrew, ikwento mo nga sa akin yung sinasabi mong fashion disaster ni Kevin nung nakaraang team building. Hala, wag na yun, Andrew. Iba na lang. Ayaw pa ikwento. Takot mabuking na nakashade sa loob ng bus para lang hindi mahalata na nakatitig sa wallpaper ng phone niya. Wallpaper? Sino naman ang wallpaper mo, Kev? Art project mo ba yan? Bigla namang napatingin si Francisca nang makahulugan kay Kevin, habang si Kevin ay napapakamot ulo na lang at siniko bahagya si Andrew. Art project daw? Oo, Ella. Isang napakagandang obra maestra na araw-araw niyang nakikita pero hindi niya magawang ma-own. Mabilis namang iniba ni Kevin ang usapan na ikinatawa ng dalawa. Agad niyang inabot sa akin ang asukal. Ella, baka gusto mo ng asukal. Masyadong matapang yang kape. Baka kabahan ka dyan. Agad ko namang inabot ang asukal nang aksidenteng magdikit ang mga daliri namin. Nagulat ako, pero alam kong mas nagulat siya. Ay, sorry!
Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin. Nagtama ang paningin namin ni Kevin. Napapansin ko na seryoso ang tingin ni Kevin habang ang dalawa ay panay na ansikuhang nakatingin sa amin. Okay lang, kahit kabahan ka. Basta nandito lang ako ha, para pakalmain ka. Wow ha? Humuhugot ka ba, Kev? Nasa ganong kaming tagpo nang bigla na lang pumalakpak si Andrew na sinabayan naman ng hagikgik ni Francisca. Isang matinding palakpakan para sa ating Makata ng taon! Woohoo! Francisca, narinig mo yun? Pakalmahin daw! Grabe ha, pang best supporting actor. Andrew, pakalmahin mo rin ako please. Kinikilabutan ako sa corny ng kaibigan mo eh. Hoy Francisca, huwag kang ganun ha. Hindi mo alam, ilang araw niyang pinag-isipan ang linya na yun. Kev, sa susunod, huwag ka peng ibigay mo. Isang balot ng asukal na lang direkta. Kasi sa sobrang tamis ng balat mo, baka mamaya langgamin tayo rito sa table na to. Kayo talaga? Pinagtutulungan niyo na naman si Kevin. Pero, seriously Kev, salamat sa kape ha. The best ka talaga. Basta para sa'yo Ella. Kahit araw-araw pa, gagawin ko. Araw-arawin mo na rin kami, Kevin. Wag lang yung kape ha, pati yung pakalmahin na part, isama mo na sa budget. Nagkatawanan na lang kami habang pabalik sa trabaho. Matagal ko ng kaibigan si Francisca. Halos siya ang sumbungan ko sa lahat. Pati sa problema ko sa buhay ay alam niya. Ngunit sa tagal ng pagkakaibigan namin, ay may isang lihim ako na kailanman ay hindi ko sinabi sa kanya. Ang lihim ng aking pamilya sa probinsya. Friend, uuwi ka pala sa inyo? Balita ko nag-leave ka ng 2 linggo ah. Oo friend. Uuwi muna ako sa amin. Nagpinapauwi ako ni nanay. Aayusin daw muna namin yung lupang iniwan sa amin ng lola ko. Ay wow! Ang tagal na natin magkaibigan ha. Ngayon ko lang nalaman na yayamanin ka pala. Hoy, yayamanin ka dyan. Hindi maliit lang na lupa yun friend. At isa pa, hindi naman sa akin yun. Sa nanay ko yun eh. Kahit na friend no. Ang totoo, baka hasyendera ka pa nga eh. Di naman kaya heredera, di ba? Sana nga ganun friend. Pero kaso hindi eh. Baka sa panaginip pwede pa. Agad akong tumalikod at lihim na napabuntong hininga. Inayos ko ang aking mga gamit. Iisang bahay lang kasi kaming inuupahan ni Francisca na may 2 silid. Bahay ito ng tiya ko na kapatid ng tatay ko. Hindi ko lang pinasabi kay Francisca dahil ayoko na mailang siya sa akin. Ano palang gusto mong pasalubong girl? Nako, kahit ano. Kahit may danggit, yun na lang. Nagustuhan mo pala yung danggit ha? Hoy, di ba obvious kung ba't ang bilis maubos? Inatake na nga ako ng UTI ko dahil doon eh. Pero ayos lang. Ininuman ko na lang na maraming tubig, di tanggal siya. Baliw syempre. Ingat-ingat din sa mga kinakain natin, di ba? Alam mo na. Ay, friend, mamimiss kita. 2 linggo tayo hindi magkikita. Ang OA mo naman, friend. Magkikita rin naman tayo, no? Basta, wag mong kakalimutan ang danggit, ha? Ang pasalubong ko. Okay. At talagang mas excited ka pa sa danggit, ha? Ano pala ang sasabihin ko kay Kevin kapag naghanap siya? Wala. Ay, naku po. Teka, sabihin mo, nagbakasyon yun lang. Wala ka bang feelings para dun sa tao? I mean, di ba? Kawawa naman siya. Wala pa akong panahon para dyan, Franz. Wala pa kasi sa isip ko ang ganyan. Natawa naman si Francisca sa sinabi ko habang ako ay abala sa pagliligpit ng mga gamit pauwi sa probinsya namin. Ella, my friend, ang totoo, hindi ka naman siguro tibo, di ba?
Hindi naman siguro ako ang type mo. Ha? Tulig! Hindi ako luka-luka, no? Ewan ko sa'yo. Wala namang mali sa tibo. Pero friend, tuwid na tuwid ako. Tuwid pa ako sa lakad mo. Ba't ayaw mo dun sa tao? Guwapo naman siya, friend. May dating. Lakas ng sex appeal. Ano pa ba ang hanap mo? Alam ko. Pero, alam mo yun? Wala pa talaga sa isip ko yan, friend eh. Ay nako, naniniwala ako sa tadhana. Sabi ko nga sa'yo na destiny say that if you're truly meant for each other, you will be. Kabisado ko na, di ba? Natawa na lang ako sa sinabi niya. Kaibigan ko nga siya at kilala niya na ako. Siya lang kasi ang bukod tanging kaibigan ko. Simula kasi nang dumating ako sa Maynila, ay siya na talaga ang una kong naging kakilala. Hanggang sa naging magkaibigan at nagdesisyon na magkasama sa bahay na tinitirahan ko na di niya alam na bahay ng tita ko. Dumating na ang araw ng uwi ko. Hinatid niya ako sa paliparan dahil saktong walang pasok ng araw na yon. Panay pa ang bili niya doon sa danggit na ikinitawa ko naman. Wag din daw ako makalimot na tumawag pagdating ko para malaman niya na safe ako. Hindi ko na namalayan na nasa probinsya na ako at nagulat ako sa tindi ng pagbabago ng lugar. Hindi pa man sila tuluyang kinain ng modernong panahon. Ngunit masasabi mong ibang-iba na talaga sa panahon na yon kesa naman nung bata ako. Panay ang pagmumuni-muni nang makita ko ang aking mga magulang. Kumaway sila sa akin at ako rin ay kumaway sa kanila. Mababaka sa mukha nila ang tuwa at saya nang makita ko. Ganun din naman ako na halos hindi maipinta ang tuwa nang makita sila. Anak, kumusta ka na? Nang makalapit sila, ay agad naman akong nagmano sa kanila. Lalo na sa aking ama. Sinabi ni ama na masaya siyang makita kong malusog at ligtas. Sinabi ko rin sa kanya na ako man ay masayang makita na sila ay maayos ang kalagayan. Tara na at naghihintay na sa iyo ang iyong mga kapatid. Kumusta na po ba sila? Hayon, at mga barako pa rin. Si Kuya Roman mo nasa Saudi at sa susunod na taon pa uwi. Aba, mabuti naman at pumayag si Ate Helen na umalis siya. Anong magagawa niya? Mahilig siyang mag-anak. Natawa naman si ama sa sinabi ni ina. Napatawa na rin ako at niyakap si ama mula sa likod. Siya kasi ang nagmamaneho ng jeep na pinangsundo nila sa akin. Yung ibang kuya ko, kumusta naman? Si Kuya Mateo mo, siya ang abala sa sakahan natin. Si Kuya Lucas mo naman ay walang interes sa sakahan. May sarili na siyang motor shop. Katunayan, 5 na ang shop niya. Wow, ang galing naman ni Kuya. Si Kuya Ismael mo naman, baka magmatandang binata na yon. Babae na nanliligaw eh. Kala mo 15 anyos kung makapagtago sa kwarto niya. Abay, grabe ang pagkaturpe. Natawa naman ako sa sinabi ni nanay. Bata pa lang talaga kami ni Kuya Ismael. Siya na ang pinakamahiyain sa amin. Katunayan ako ang bunso sa magkakapatid. Kaya naman alagang-alaga ako ng mga kapatid ko noon. Matapos ang maghapong abala sa mga kapitbahay na gusto kong makita, ay naupo kami ni nanay sa labas ng bahay namin. Hapon na noon, magkatuwang na nagtitimpla ng kape si nanay at tatay, habang ako naman ay nakatanaw sa malawak na palayan. Nay, ang sarap talaga ng hangin dito. Pero parang nag-iba na ang itsura ng barangay natin, no? Dati puro kawayan lang. Ngayon may mga concrete fence na at mini grocery sa kabilang bayan. Nako Ella, hindi lang bakod ang tumigas doon, pati muka ng mga tao. Ang dami nang nagbago mula nung pumanaw ang Lola Marta mo. Alam mo naman, yung lupang iniwan niya sa akin, usap-usapan pa rin hanggang ngayon.
Bakit naman po, Nay? Sa inyo naman talaga yun, di ba? Habili ni Lola bago siya nawala. Oo nga, pero alam mo naman na lupa, parang magnet ng inggit yan. Kaya ikaw, kararating mo lang dito. Huwag kang basta-bastang magtitiwala. Napangiti ako at kinuha ang cellphone ko at ipinakita kay nanay ang larawan ng mga kaibigan ko. Napapangiti rin siya hanggang sa nagawi ang kanyang mata sa katabi ko. Walang iba kundi si Francesca. Nay, tignan niyo. Si Francesca. Matali ko po siyang kaibigan sa Maynila. Ang ganda po niya, di ba? Ang bait-bait po niyan. Excited na nga po yan sa danggit. Paborito po niya kasi. Yan ba si Francisca? Aba yung batang yan. Mag-iingat ka dyan, Ella. Ha? Bakit naman po, Nay? Bakit pati si Francisca pinaghihinalaan niyo po? Ito po ang naging kasama ko sa gutom at puyat dun po sa Maynila. Ella, ang ahas kahit anong ganda ng kulay, nanunuklaw pa rin. Sa nakikita ko sa batang yan, parang hindi totoong kaibigan ng turing sa'yo. Mukhang may tinatago siya sa bawat ngiti niya. Nay, ang advance niyo naman po mag-isip Huwag po kayo mag-alala. Si Francisca po ang unang taong kumausap sa akin nang dumating po ako sa Maynila. Nay, mabait po siya. Palagi niya po akong binibigyan ng pagkain kapag nagkukulang po ako noon. Hay nako, anak, nakikinig ka ba sa akin? Ang sa akin lang, maging mapagmatsyag ka. Hindi lahat ng nakikipagtawanan sa iyo ay kakampi mo. Sa bundong ito, anak, may mga taong kaibigan lang kapag may kailangan. Minsan ang akala nating totoong kaibigan ay siya pa pala ang banta sa atin. Opo, Nay. Salamat po sa paalala. Pero Nay, sinisiguro ko po sa inyo na mabait po si Francisca. Baka naman nag-aalala lang po kayo ng sobra. Basta tandaan mo, ang mata laging bukas, ang pitaka laging sarado sa mga kaibigang biglang sumusulpot. Sige na, sige na. Ubusin mo na yung kape mo at pupunta pa tayo doon sa munisipyo para sa mga papeles ni Lola Marta mo. Naging masaya ang aking buong 2 linggo sa aming probinsya. Inilaan ko ang lahat ng oras ko sa pamilya ko. Naayos naming mabuti ang mga lupang minana ni ina at wala namang naging problema. Malaki rin kasi ang takot ng mga tao sa kanya dahil si ina ay hindi lang basta isang mabuting ina. Sa kabila ng pagiging mabuti niyang tao ay may isang bahagi sa buhay niya na matagal niya nang ikinukubli. Maingay ang paligid. Tunog ng mga sasakyan at mga trolley na itinutulak ang maririnig. Ngunit sa gitna ng gulo, tila tumigil ang mundo para sa akin at sa aking mga magulang. Maigpit ang yakap ko sa aking mga magulang. Tila ayoko pang bumitaw. Nay, Tay, ayoko pa sanang umalis. Parang kailan lang nang dumating ako. Bitin na bitin po yung bakasyon ko sa inyo. Dahan-dahang humiwalay si ina sa yakap ko. Hinawakan niya ang magkabilaang pisngi ko at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Anak, ang buhay sa Maynila ay hindi gaya rito sa atin na lahat ay kakilala natin. Pagpasok mo sa pintuang yan, mag-iingat ka. Laging maging mapagmatsyag sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi lahat ng umingiti sa iyo ay kaibigan. Opo, Nay. Alam ko naman po yun. Sanay na rin naman po ako sa mga ganon. Umiling si ina. Bakas ang seryosong emosyon. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Napatingin naman ako sa mga kamay kong hawak niya. Habang si ama ay nakahawak sa aking mga balikat. Kahit gaano ka pa kasanay, anak. Tandaan mo ito. Huwag kang mag-aatubiling tumawag sa akin. Isang sabi mo lang na kailangan mo ako. Hindi ako mag-aalinlangan sumaklolo sa'yo. Lilipad ako, lalakad ako. Marating lang kita.
Bahagya akong ngumiti. Pilit pinipigilan ang luha at alam ko kung ano ang ibig sabihin ni ina. Alam ko na palagi siyang nakikiramdam kahit malayo siya. Ang layo-layo niyo po rito, Nay. Paano niyo po malalaman? Dugtong ang puso natin, Ella. Nararamdaman ko ito. Itinuro ang kanyang dibdib. Napangiti ako, ngunit alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Gaya nga ng aking tinuran, si ina ay hindi lang basta isang ina. May lihim siyang pamilya lang niya ang nakakaalam. Kung nasa panganib ka o kung hindi ka maayos, anak, ang instinct ng isang ina, hindi nagkakamali yan. Kaya wag mong itatago sa akin kung ikaw ay merong problema, ha? Tumulo na ang luha ko ng mga sandaling yun. Tumango ako at muling yumakap sa aking mga magulang at mabilis ko nang kinuha ang aking maleta. Sige po, Nay, Tay. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Babalik po ako agad sa susunod po na bakasyon. Mahal na mahal ka rin namin, anak. O sige na, baka maiwan ka pa ng eroplano. Lakad na. Huwag ka nang lilingon. Naglakad na ako papasok sa departure area. Sa huling sandali, lumingon pa rin ako at kumaway. Nakatayo lang ang aking mga magulang. Nakatanaw hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Pagpasok ko sa loob. Habang naghihintay sa eroplanong sasakyan ko, ay di ko maiwasang mamiss kagad ang aking pamilya. Nakakabitin ang aking bakasyon. Ayaw kasi akong payagan ng boss ko na magbakasyon ng 1 buwan. Masyado raw matagal yon. Kahit nga nasa bakasyon ako, walang ibang ginawa kundi ang tumawag at mag-text at kung ano-anong problema ang sinasabi tungkol sa kumpanya. Nang makarating ako sa bahay ng tita ko, pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako. Sumalubong sa akin ang amoy ng kulob na usok at alak. Nanlaki ang aking mga mata. Ang sahig ay puno ng mga basyo, ng bote ng beer, upos ng sigarilyo at mga balat ng chichirya. Tila dinaanan ng bagyo ang sala. Eksaktong lumabas si Francisca mula sa silid niya. Halatang nagulat sa pagdating ko. Ella? Aba, akala ko'y bukas ka pa luluwas. Napahawak ako sa ilong ko. Ngunit hindi ko pinakitang dismayado ko. Ano nangyari rito, Francisca? Bakit ganito ang itsura ng bahay natin? Nagpaalam naman ako sa landlady. Birthday ko kasi kahapon eh. Nag-celebrate lang kami ng konti. Naku, pasensya na ha. Hindi ko pa kasi nalilinis. Sandali akong natigilan. Nawala ang inis ko at napalitan ng guilt. Hindi ko kasi siya nabati kahapon dahil abala ko sa handaan sa bahay. Birthday mo? Naku, pasensya ka na, friend. Nakalimutan ko. Happy birthday! Okay lang yon. Kumusta naman ang bakasyon mo sa probinsya? Ayun, bitin na bitin. Pero kailangan nang bumalik sa trabaho eh. O sige, pasok muna ako sa kwarto ha. Kailangan ko lang magayos ng gamit. Naglakad ako patungo sa pintuan ng aking silid. Ngunit mabilis akong hinarangan ni Francisca. Kinabahan ako sa kilos ng kaibigan ko. Kumatok si Francisca sa pinto ng silid ko. Hoy, gising na! Nandyan na si Ella! Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki at isang babae na hindi ko kilala. Halatang kagigising lang ng mga ito. Ella, oo nga pala, pinsan ko si Jojo at girlfriend niya. Dito ko muna sila pinatulog sa kwarto mo ha. Kasi puno ng higaan ko eh. Pati dito sa labas dahil sa mga bisita kagabi. Wala na akong nagawa kundi ang tumango na lamang ng pilit habang lumalabas ang dalawa. Nang makaalis sa mga ito, tuluyan na akong pumasok sa aking silid. Pagpasok ko, halos mabitiwan ko ang aking maleta. Ang dating malinis at maayos kong kwarto ay para bang dinaanan ng delubyo. Gusot ang kumot, may mantsa ang unan at may mga basura sa tabi ng kama ko.
Sumunod si Francisca sa pintuan. Nakasilip lang. Naku, pasensya ka na talaga, Ella ha. Lilinisin ko rin yan mamaya. Masyado lang talagang naging masaya ang party. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa kalat. Ramdam ko ang bigat sa dibdib. Naalala ko tuloy ang bilin ng aking ina. Ang panganib na tinutukoy niya ay tila nagsisimula na sa loob mismo ng aking tahanan. Tumango lang ako ng bahagya nang hindi tumitingin kay Francisca. Pumasok ako at isinarado ang pinto ng walang kaimik-imik. Ang ayoko sa lahat ay marumi at makalat. Lalong-lalo na ang dugyot. Nawala lang ako ng 2 linggo ay parang nagwala si Francisca. 5 taon ko na siyang kasama. Ngunit ngayon lang po ito nangyari, panyero. Nakaalis na ang mga bisita. Tahimik ako at nagsimulang maglinis sa loob ng aking silid. Dinampot ko ang aking mga notebook mula sa saig. Ngunit nanlumo ako nang makitang punit-punit ang mga pahina nito. Binuksan ko ang aking drawer, magulo. Ang mga ballpen, suklay at kung ano-anong personal na gamit ay tila hinalughog. Napatingin ako sa aking aparador. Buti na lang at naroon pa ang kandado. Ngunit nang buksan ko ang lalagyan ng aking mga pantulog, lalong uminit ang aking ulo. Kulang ang aking mga damit. Sa isang tabi, nakita ko ang aking panloob na halatang ginamit at iniwan lang sa sulok ng kasintahan ng pinsan ni Francisca. Napabuntong hininga ko. Napakasalahula naman ng babaeng yun at pati ang underwear ko ay sinuot. Lumabas ako ng kwarto. Dala ang punit na notebook at panloob na nakita ko. Nadatnan ko si Francisca na petiks lang na nakaupo sa sofa. Francisca, teka, sandali nga. Ano ba ito? Ipinakita ko ang punit-punit na notebook at ang mga nagamit na damit. Napatingin na lang si Francisca. Tila walang malaking kasalanang nagawa. Ay, iyon ba? Naku, pasensya ka na, friend ha. Nakialam siguro yung girlfriend ng pinsan ko. Akala niya yata sa akin yan. Pareho naman tayo ng size, di ba? At yung notebook, baka naghahanap lang ng mapagsusulatan. Friend, alam mo naman na ayaw ko sa lahat ang pinakikialaman ng gamit ko, di ba? Pinagkatiwalaan kita rito sa bahay bago ako umuwi ng probinsya. Hindi lang kalat ang iniwan nyo. Nilapastangan nyo pati privacy ko. Grabe ka naman, Ella. Notebook at pantulog lang yan. Papalaban ko naman yan sana kung di ka kagad dumating. Huwag kang masyadong madamot. Birthday ko naman eh. Napailing ako at di makapaniwala. Sa totoo lang, parang bigla akong nanibago kay Francisca. 2 linggo lang akong umalis pero parang 2 taon kaming hindi nagkita. Hindi ko alam kung bigla ko ba siyang hindi naging kilala o baka naman unti-unti ko na siyang nakikilala. Sa 5 taon naming magkaibigan, hindi ganitong Francisca ang kilala ko. Friend, alam mo, hindi to tungkol sa pagdadamot. Tungkol ito sa respeto. Sinuot niya pati ang underwear ko. Francisca naman, hindi mo man lang ba sila sinabihan na bawal yun? Ang arte mo naman. Bukas na natin yung pag-usapan yan. Inaantok na ako. Pumasok si Francisca sa kanyang sariling kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kalat. Yakap ang aking sarili. Bigla kong naalala ang tinig ng aking ina. Napaupo ako sa saig. Hindi na napigilang humagulgol ng tahimik. Sa totoo lang, ngayon lang nangyari sa amin ni Francisca ito. Alam kong may sarili siyang mga kaibigan. Hindi naman kasi siya katulad ko, na sanay palagi mag-isa. Siya lang kasi ang kaibigan ko na lagi kong kasama maliban kay Kevin at Andrew. Noon, kapag ganitong kaarawan niya, kaming 4 ang magkakasama. May kaarawan din siyang kami lang 2.
at kinabukasan ay ilalaan niya yun sa mga kaibigan niya. Wala akong nagawa kundi ang maglinis ng mga kalat na hindi ko naman ginawa. Naabutan pa ako ni Tia Betty, ang may-ari ng bahay, at maging siya ay nagulat. Sinabi ko sa kanya na 2 linggo kong wala at umuwi ako sa amin. Hindi daw niya alam na umuwi ako. Tinanong ko rin sa kanya kung nagpaalam ba si Francisca sa kanya na magse-celebrate ng party dito. Ang sabi ni Tia, 3 araw din siyang hindi nakauwi at nagpunta siya sa Laguna. Kinabukasan, Panyero, maagang umalis si Francisca. Nagtataka ko dahil ito ang una na hindi kami magkasabay. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Gayong ako na nga ang naglinis ng pinagkalatan nila kahapon. Kararating ko lang, pero para akong sundalo na pinasasabak kagad sa isang gera na hindi ko naman alam kung sino ang kalaban. Pagdating ko sa trabaho, agad akong binati ng mga kaibigan ko. Ang iba naman na mga malapit kay Francisca ay masama ang titig sa akin. Nakasalubong ko si Kevin. Ngumiti ako sa kanya. Ngunit siya ay diretso lang ang lakad na ipinagtaka ko naman. Uy, Ella ganda. Dumating ka na pala. Kumusta ang bakasyon mo? Kumusta, Andrew? Heto, bitin ako sa bakasyon ko eh. Isa pa, kahit nasa bakasyon ako, panay ang tawag ni boss. Hindi ko alam kung bakit ako tinatawagan eh. Nandiyan naman si Francisca. Nako. Isa pa yung problema. Paano naman kasi? May mga report siya na di niya nagawa. Maraming nangyari, ganda, nung wala ka. At alam mo ba, na yang si Francisca, kinumpara sa'yo na para raw naputulan ng kamay ang friend mo nung wala ka. Ha? Si Kevin, ba't ganun? Binati ko hindi naman ako inimik. Ano ba nangyayari dito? Yun ba? Yun ang di ko alam eh. Hayaan mo, mamaya aalamin ko. Magtrabaho na muna tayo. Ay, oo nga pala. Miss ka namin ha. Salamat. Kayo rin naman na-miss ko. Yun. Mamaya na sa kantin ha. Hinatid ko lang ng tingin si Andrew at lahat kami ay naging abala na. Marami akong mga report na ginawa tungkol sa mga incident report na hindi nabigyan ng paliwanag. Sumakit pa ang ulo ko dahil maging ako ay walang maunawaan sa sobrang gulo ng pagpapaliwanag. Hindi ko na rin alam kung paano ko ito iaakyat sa itaas. Hindi ko na namalayan ang oras. Kinalabit na lang ako ng isa kong katrabaho. Sinabi na mag-break time na muna ako dahil tanghali na. Salamat, Lynn. Oo nga pala. Nakita mo ba si Francisca? Napakunot ang noo ko nang sabihin niyang nasa kantin na raw ito kasama ni Andrew at ni Kevin at ng iba pa naming kasamahan sa work. Nagtataka ko, noon kasi ay palagi niya akong pinupuntahan kapag break time na. Napatayo na lang ako at kinuha ang baon kong kanin. Mag-isa akong nagtungo sa kantin. Nang makita ko ni Andrew ay agad akong kinawayan nito. Napangiti naman akong lumapit at naupo sa tabi ni Andrew. Friend, himala. At di mo ko pinuntahan sa table ko. Pasensya ka na, friend. Nakita ko kasing gigil na gigil ka sa mga papel eh. Kaya hindi na muna kita inistorbo. Loka ka talaga. Uy Kevin, ikaw ha? Bakit mo naman ako inisnab kanina? Nag-hi ako sa'yo ha. Kung mag-hi ba ako may magbabago ba? Ito naman si Kevin, oo. Emote kagad. Napatingin ako kay Francisca. Kakaiba kasi ang tono ng boses niya. Para kasing may kahulugan. Para bang tono ng isang tao kapag may sinasabing hindi maganda tungkol sa'yo. O baka guni-guni ko lang. Huy, okay ka lang ba? Nung isang araw parang hindi ka mapakali na di makita si Ella. Ngayong narito na siya, tinatarayan mo. Totoo naman, di ba, Ella? Kahit pa mag-hi ako pabalik sa'yo, wala namang magbabago dun, di ba? Excuse me lang ha. Marami pa akong gagawin
Hoy! Ito naman oh. Napakabatampuhin mo. Saan ka pupunta? Ano nangyari doon? Langya, parang may dalaw pa yata. Sandali, tatanungin ko lang. See you later, guys. Tumayo si Andrew at sinundan si Kevin. Naiwan kami ni Francisca na tahimik. Bahagya akong napatingin sa nakangiting si Francisca habang ang tingin niya ay nasa kanyang pagkain. Muli kong tinitigan si Kevin. Wala talaga akong ideya kung ano ang nangyayari. Friend, wag mo nang pansinin si Kevin. Malapit na kasi ang buwan niya. Buwan niya? Ano yun? Alam mo na, February si kuya mong Kevin. Kaya topakin. Kulang-kulang, di ba? Luka-luka ka talaga. Baka mamaya marinig ka nun. Nako, totoo naman yun eh. Magsasalita pa sana ako nang tawagin si Francisca ng mga kaibigan niya. Kumaway naman siya at muling bumaling sa akin. Friend, maiwan mo na kita ha? Alam ko namang hindi ka rin magjo-join sa kanila eh. Dahil sabi mo nga, nahihiya at feeling mo hindi mo sila ka-level, di ba? Magaganda naman kasi ang mga yan. Kaya nakakailang. Hindi ka ba sasabay sa akin pa uwi? Ay, oo. May girls night out kami. At alam ko, hindi ka sasama. Di ba, virgin? Baliw, ang ingay mo. Lakad to ng mga sanay na friend. Kaya hindi kita isasama. Alam mo na, maraming boys sa pupuntahan namin. Alam mo na, friend. Baka kasi, nilalawa na ang mga yan, di ba? Ikaw, bruha ka talaga. At syempre, ang friend mo nilalawa na rin. See you sa bahay ha. I miss you. Yumakap siya sa akin at dali-daling pumunta sa mga kaibigan niya. Napalingon pa ang mga kaibigan niya at masama kong tinitigan. Maya-maya lang ay lumapit sa akin ang isa kong katrabaho at sinabi sa akin na pinapatawag ako sa opisina ng boss namin. Napakunot pa ang noo ko nang sabihin niyang baka ma-promote daw ako. Sinabi ko naman na malabo pa yon sa hamog dahil mas may mga karapat dapat pa sa akin. Isa pa, hindi ko pinangarap na ma-promote. Mas lalo akong mahihirapang magbakasyon. Matapos akong kinausap ni Sir tungkol sa mahahalagang bagay, ay sabay kaming lumabas mula sa opisina niya. Kinabahan man ako, ngunit nagpapasalamat na rin ako at ipinagkatiwala sa akin ang ganong trabaho. Kinuha ni boss ang atensyon ng lahat at ibinalita niya na ako na ang head manager sa kumpanya. Mula sa supervisor, paakyat sa general manager, ay nakakagulat talaga. May natuwa, meron namang hindi, at sinabing bakit nalagpasan ko pa si Francisca. Hindi na lang umimik ang nagsalita nang sabihin ng boss namin na alam naman daw nila ang nagawa ni Francisca. Hoy! Friend ko yan ha? At karapat dapat talaga sa kanya yan. My friend, congrats sa'yo. Masaya ako para sa'yo. At alam ko na kaya mo yan. Salamat, friend ah. Ibig sabihin, Ma'am Ella, mahihirapan na kaming makasabay ka kasi mas mataas ka na eh. Mas lalong hindi ka na namin ka-level. Ha? Nako, nag-emote na naman. Hayaan mo na nga yan, friend. Tara na, balik na lang tayo sa trabaho. Lumipas ang 1 linggo na napapansin ko ang pagbabago ni Francisca sa akin. Hindi ko alam, panyero, kung ano ang nangyayari at kung saan nagsimula. Ang dami kong iniisip. Nagsimula ba ito sa pagkumpronta ko sa ginawa ng girlfriend ng pinsan niya? Ngunit ang babaw naman kapag ganun. Okay naman kami bago ko umalis. Kaya wala talaga akong ideya kung bakit biglang naging ganun. Habang papunta ko sa CR ng babae, napadaan ako sa isang storage room. Narinig kong may nag-uusap. Hindi ko alam kung sino-sino sila. Ngunit nang lumapit ako, ay narinig ko ang boses ni Francisca at Kevin at mga friend ni Francisca. Masamang makinig,
Pero tila ba, may nag-uudyok sa akin na pakinggan sila. At talagang nagulat ako, panyero. Dahil tungkol po sa akin ang pinag-uusapan nila. Akala niyo ba talaga mabait siya? Akala ko rin talaga nung una eh. Pero nung narinig ko siyang magsalita, doon ko nalaman kung gaano siya kataas tumingin sa sarili niya. Biruin niyo yun? Nagtanong naman ang kaibigan niyang si Chloe kung ano ba raw talaga ang sinabi ko at ano raw ba ang meron sa akin na bakit ang taas-taas daw ng tingin ko sa sarili ko. Nagulat ako doon kasi hindi naman ako ganong tao. Sinabi niya lang naman na hindi raw niya tayo ka-level. Na kahit anong gawin ninyo, kahit anong brand pa ng damit ang suotin ninyo, malayo raw ang level niya sa inyo. Para siyang nandidiri na kasama kayo sa iisang grupo. Parang ganun. Nagalit naman si Bea at sinabi na ang kapal-kapal daw ng mukha ko. Sino ba raw ako sa akala ko? Mayaman ba raw ako at ganun akong makapagsalita? Si Chloe naman ay sinabi niyang kaya pala raw kung makatingin ako sa kanila ay parang may mali. Oo, sinabi ko nga kay Francisca noon na hindi ko sila ka-level. Pero hindi sa masamang salita. Hindi ko sila ka-level dahil ang ganda-ganda nila. Ang galing nila magdala ng damit. Hindi katulad ko na akala mo manang hindi pa ako marunong mag-ayos. Dahil aminin na natin, probinsya na talaga ako. Huwag niyo nang itanong kung gaano kasakit pakinggan. Ayoko lang na tinatapak-tapakan kayo ng isang Ella. At ikaw naman, Kevin, manliligaw ka pa ba sa kanya? Kasi tulad ng sabi ko sa'yo nung isang linggo, di ba? Iba talaga ang tingin niya sa'yo, Kevin. Hindi mo siya deserve. Sabi niya mismo sa akin na hindi ko type ang mga lalaking katulad ni Kevin. Masyadong common. Walang class. Grabe naman siya. Sinabi niya yun na hindi niya ako type. Kevin, higit pa nga ron eh. Pinagtatawa ng kanya sa likod mo. Sabi niya, kahit anong diskarte mo, hindi siya bababa sa level mo at hindi kanya magugustuhan kahit kailan. Nagulat ako sa sinabi na yon ni Francisca. Sa tagal naming magkaibigan dalawa, panyero, ay may ganun pala siyang pakiramdam sa akin. Narinig kong sinabi ni Bea na wala na raw akong ginalang. Akala raw niya kung sino akong santa, ngunit mayabang daw pala ako. Sinabi naman ni Chloe na hindi raw nila ito pwedeng palagpasin. Kailangan kong matuto kung sino ang kinakalaban ko. Ano ba kayo? Huminahon muna kayo. Ang mahalaga, alam na natin ang tunay niyang kulay, di ba? Ngayon, ang plano natin, hindi natin gagawin dito sa trabaho. Okay? Ma'am na natin siya rito. Baka nakakalimutan nyo. Sa labas ng storage room, nakasandal ako sa pader. Nanginginig talaga ang mga kamay ko at pilit na pinipigilan ang hikbi ko. Naririnig ko pa rin ang tawanan ni na Francisca sa loob. Nasa ganun akong tagpo nang biglang lumitaw si Andrew. Mula sa kanto ng hallway, bit-bit ang ilang folder. Oh, Ella, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa namin hinahanap sa... Magsasalita sana si Andrew ng malakas pero mabilis kong tinakpan ang bibig nito. Nanlilisik ang mga mata ko na puno ng luha. Bago pa makapagsalita si Andrew ay hinila ko siya palayo. Mabilis ang lakad ko patungo sa hagdanan paakyat sa rooftop na tambayan namin kapag coffee break. Dahas kong binuksan ang pinto ng rooftop. Humagulgul na ako. Pagbitaw sa braso ni Andrew, sinalubong kami ng malakas na hangin pero mas matindi ang bigat ng nararamdaman ko. Ella, sandali, ano ba nangyayari? Bakit mo ako inila palayo dun? At bakit ka ba umiiyak? May nangyari ba doon sa loob? Hindi agad ako nakasagot kay Andrew. Napahawak ako sa riles ng rooftop. Pilit na kumukuha ng hangin. Narinig ko sila, Andrew.
na dinig ko ang lahat ng mga pinag-usapan nila. Sino? Sila Francisca. Ha? Ano ba narinig mo? Lahat ng kasinungalingan niya. Sinabi ni Francisca kay Kevin at sa iba pa na minamalit ko raw sila. Na hindi ko daw sila ka-level. Andrew, sinabi pa niya kay Kevin na hindi ko siya type at pinagtatawanan ko lang siya. Ano? Pero imposible yan. Alam natin lahat na wala kang sinasabing ganun. Bakit naman niya gagawin yun? Pambihira naman. Hindi ko nga alam eh. Akala ko kaibigan ko siya. Akala ko okay kami ni na Chloe. Pero Andrew, alam mo yun? Ang sakit-sakit eh. Yung paraan ng pagkikwento niya parang totoo. Grabe, galit na galit sila sa akin dahil sa mga kwentong hindi naman nangyari. Na hindi naman totoo. Napapahilot ng sentido niya si Andrew kahit siya ay hindi makapaniwala sa narinig niya sa akin. Maging siya alam niya kung ano ang pinagsamahan na merong kaming apat. Matagal na tayo magkakasama, Ella. Alam ko kung paano mag-isip si Francisca, pero hindi ko akalaing aabot siya ng ganito. Yung maninira siya ng tao para lang magkaroon ng kakampi. I mean, suplada siya, oo. Pero hindi ko talaga akalain na aabot siya ganito. Paano ko sila haharapin? Si Kevin. Naniwala siya, Andrew eh. Narinig ko sa boses niyang galit. Sige, makinig ka sa akin. Hahanapan natin ng paraan to, ha? Hindi pwedeng hayaan nating manalo mga kwento ni Francisca. Pero sa ngayon, huminga ka muna. Hindi ka mag-iisa rito. Pangako yan. Napatingin ako kay Andrew. Naghahanap ng lakas. Saka isa-isang taong naniniwala sa akin. Nasa ganun akong pag-iisip nang maalala ko ang sinabi ng nanay ko. Napatingin ako sa nakakunot ang noong si Andrew habang nakatingin sa kawalan. Andrew, ikaw ba? Totoo ka bang kaibigan sa akin? Ano ba yung tanong mo na yan, Ella? Siraulo lang ako, makulit. Minsan, loko-loko. Pero pagdating sa pamilya, kaibigan, totoo ko. Mas totoo pa ako sa kaibigan kaysa sa sarili ko. Kaya huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang Kevin na yan. Kinagabihan, nagkulong ako sa aking silid. Narinig ko sa kabila ang mahinang tawanan ni na Francisca, Chloe at Bea mula sa kabilang silid. Dito kasi sila natulog. Nakasandal ako sa pinto ng aking kwarto. Nakakandado ito ng maigpit. Nakatakip ang aking muka sa aking mga palad habang tahimik na humihikbi. Bakit niya nagawa sa akin to? Akala ko kaibigan ko siya. 5 taon. Ganun na ba siya katagal nagkukunwari? Biglang tumigil ang tawanan sa kabilang silid. Tumahimik ang paligid. Isang malamig at kakaibang ihip ng hangin ang dumaan sa loob ng nakasarado kong kwarto na nagpatayo ng balahibo ko. Napatigil ako sa pag-iyak at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Sabi ko sa iyo, anak, ang ahas, kahit anong pilit mong paamuhin, tutuklaw at tutuklaw pa rin yan sa sandaling tumalikod ka. Napatalon ako sa gulat, sa anino. Dahan-dahang lumitaw ang figura ni nanay. Suot ang kanyang itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay tila naglalamlam sa dilim. Nay, ano pong ginagawa niyo rito? Paano po kayo nakarating dito sa Manila? Napakalayo po ng probinsya. Kahit alam ko na, mas pinili ko pa rin magtanong. Lumapit bahagya sa akin si ina. Hindi siya umaalis sa aninong nakabalot sa kanya. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagluwal sa iyo? Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ang layo ng dagat at bundok ay walang halaga sa aking mga salaguron.
Pero Nay, delikado ho yan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon, ang puso nating dalawa ay magkarugtong. Kapag ang puso mo ay kumikirot sa sakit, nararamdaman ko ang bawat pintig niyan sa malayo. Alam kong may hindi magandang nangyayari sa iyo, anak. Alam kong dinudurog ka ng mga taong itinuturing mong kaibigan. Humakbang si Nanay patungo sa dingding na naghihiwalay sa kwarto ko at ni Francisca. Idinikit niya ang kanyang palad sa pader. Nay, hayaan niyo na po. Simpleng hindi pagkakaintindihan lamang po ito. At isa pa, Hindi ako papayag na ang kaisa-isa kong anak na babae ay aapi-apihin lang ng mga batang walang muwang sa tunay na bagsik ng buhay. Ang pag-iyak mo ngayong gabi, ang huling luhang sasayangin mo para sa kanila. Nay, ano pong gagawin niyo? Ngumiti ng makahulugan si ina at tila may binubulong na orasyon. Umihip ang malakas na hangin na halos mapapikit na ako. Naririnig ko ang bawat ugong ng hangin na dumadaan sa tenga ko, panyero. Tuturuan ko ng leksyon ang Francisca na yan. Ipapadanas ko sa kanya ang takot na hindi niya kayang takasan kahit sa kanyang panaginip. Magbabayad siya sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo. Biglang nagpapatay-patay sindi ang ilaw sa labas ng kwarto. Maririnig ang biglang pagsigaw ni Francisca mula sa kabilang silid. Tila may nakitang hindi kanais-nais. Maging sila Chloe ay panay na rin ang sigaw. At tanong kay Francisca kung ano daw ang nangyayari. Habang ako ay nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Nanay. Mula sa kabilang silid, bumasag ang katahimikan ng isang matinis na tili. Sinundan ito ng kalabog ng mga gamit na tila may tinataboy si Francisca. Lumayo ka! Ano to? Chloe, Bea! Alisin niyo to sa balat ko, kadiri! Layas! Napatingin ako kay ina. Bakas sa muka ni ina ang isang malamig na ngiti. Habang nakikinig sa paghihirap doon sa kabilang silid, hinawakan ko ang braso ni ina. Nay, ano pong ginagawa niyo? Balak niyo po ba siyang patayin? Nay, tama. Nay, tigil niyo na po ito. Ang kamatayan ay madaling takasan, Ella. Ang tunay na parusa ay ang pagsisisi. Depende sa kanya kung kailan siya hihingi ng patawad. Kung magagawa niya pang buksan ang bibig niya sa gitna ng sakit. Lumapit si ina at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko. Ang kanyang kamay ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang matakot, anak. Narito lang ako sa dilema. Nakamasid sa bawat takbang mo. Walang sino man pwedeng humipo sa iyo nang hindi dumadaan sa akin. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagkurap ng bintana dahil sa hangin, biglang naglaho ang figura ni Nanay sa madilim na sulok. Mag-isa na lang ako uli sa kwarto. Hindi na ako nakatiis. Mabilis kong kinuha ang susi, binuksan ang aking pinto, at patakbong tinungo ang silid ni Francisca. Naririnig ko ang iyak ni na Chloe at Bea sa loob. Francisca, buksan niyo to! Francisca! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Chloe ang bumungad, putlang-putla at nanginginig ang buong katawan. Itinuro niya ang loob ng kwarto nang hindi makapagsalita. Pumasok ako at napatigil. Nakasalampak sa sahig si Francisca. Hawak-hawak ang kanyang braso at leg. Ang kanyang makinis na balat ay puno na ngayon ng mga itim na uod na tila ba lumalabas mula sa loob ng kanyang laman. Ang kanyang muka ay namumula at may mga tumutubong malalaking bukol na tila
may gumagalaw din sa loob. Ella! Ella, tulungan mo ako! Anong nangyayari sa akin? Ang sakit! Ella! Parang kinakain ako ng buhay! Napasinghap ako. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni Francisca. Ang parehong takot na nararamdaman ko kanina sa rooftop. Pero ngayon, ito ay may kalakip na sumpa. Napatingin ako kina Chloe, maging sila ay takot na takot. Lumapit ako, dahan-dahang lumuhod sa harap ni Francisca. Nakasalukuyang kinakamot ang kanyang leeg na puno ng gumagalaw na bukol. Kahit natatakot, pilit ko na hinawakan ang nanginginig na kamay ni Francisca. Francisca, makinig ka sa akin. Alam ko kung bakit nangyayari to. Hindi to ordinaryong sakit. Francisca, itigil mo na ang pagsisinungaling. Aminin mo na ang totoo kina Kevin at sa iba pa. Humingi ka ng tawad, please. Napatigil si Francisca. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Tila may itim na likidong lumalabas sa gilid nito. Ano? Ano ba sinasabi mo? Bakit ako hihingi ng tawad? Ako ang biktima rito, Ella. Tignan mo ang balat ko. Tignan mo ang ginagawa sa akin. Francisca, narinig ko kayo sa storage room kanina. Alam kong gawa-gawa mo lang ang lahat ng sinabi mo tungkol sa akin at kay Kevin. Ang nanay ko, nararamdaman niya ang sakit ko. Ang nararamdaman kong sakit. Francisca, siyang may gawa nito sa'yo. Pero mawawala to kung magsisisi ka lang. Parang awa mo na, aminin mo na ang totoo. Bigla kong tinulak ni Francisca ng malakas. Napaatras ako sa saig. Sabi ko na nga ba? Sabi na nga ba? Ikaw ang may gawa nito, hayop ka. Kaya pala ang lakas ng loob mong pumasok dito. Dahil alam mong ikaw ang nagpakulam sa akin. Demonya ka. Mambabarang ang nanay mo. Napaka-demonyo nyo. Mula sa sulok, naiiyak si Chloe. Tinanong niya ako kung paano ko nagawa sa kanila yon. Magkakaibigan daw kami. Kaibigan nga ba? Tumayo ako at umiyak na rin. Hindi niyo naiintindihan eh. Sinusubukan ko kayong iligtas dito, Francisca. Aminin mo na ang kasalanan mo bago pa mahuli ang lahat. Lumalala na ang mga bukol sa balat mo. Aminin mo na ang totoo. Magsisi ka, tumingi ng tawad. Hinding-hindi. Mas pipiliin ko pang mabulok dito kaysa magmakaawa sa isang katulad mo. Lumayas ka! Lumayas ka rito, Ella! Isusumbong kita sa mga pulis, hayop ka. Ipapakulong ko kayo ng nanay mong mangkukulam. Sa sandaling yon, binitiwan ni Francisca ang mga salitang yon. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Sa gitna ng kadiliman, maririnig ang isang nakakapangilabot na bulong sa hangin. Ang boses ni Ina na tila nanggagaling sa bawat sulok ng kwarto. Sadyang matigas at iyong puso. Kung gayon, malalasap mo ang bunga ng iyong dila. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ng purong sakit ang pinakawalan ni Francisca. Habang may kung anong mabilis na gumagalaw sa ilalim ng balat ng kanyang muka. Nagsigawan na rin sina Chloe at Bea. Namimilipit sa sahig si Francisca. Pilit na kinakamot ang kanyang muka na ngayon ay tila binabahayan na ng mga itim na ugat na gumagalaw. Demonya ka, Ella! Kayo ng nanay mo! Pagbabayaran niyo ito! Ipapakulong ko kayo! Mamamatay kayo! Ako pang masama, Francisca.
Ako pa ang hindi mabuting kaibigan. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nakatira rito? Ang bahay na to, pagmamay-ari ito ng tiya ko. Ako ang nakiusap sa kanya na patuluyin ka rito nang wala kang matuluyan. Ako ang gumawa ng paraan para may masilungan ka. Napatigil sina Chloe at Bea, nagkatinginan. Hindi nila alam ang katotohanan ito. Maging si Francisca. Ito ang lihim na hindi ko sinabi sa kanya. Ang mambabarang ang nanay ko at ang tiya ko ang may-ari ng bahay na tinutuluyan namin. Hindi ko sinabi dahil ayokong matakot siya sa akin at ayoko na mailang siya sa akin. Wala akong pakialam. Sinumpa mo ako, hayop ka. Tignan mo ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi ako nagpaparusa sa iyo, Francisca. Ang sarili mong kasinungalingan ang bumabalik sa iyo. Tinuring kitang kapatid, pero tinalikuran mo ko para lang sa sarili mong kayabangan. Hindi ako nagbabayad ngayon, ikaw yan. Ikaw ang umani nang itilinim mong lason. Napatingin siya sa akin habang ako ay walang emosyong nakatingin sa kanya. Naging mabuti ako sa iyo. Sa loob ng 5 taon pinagkatiwalaan kita. Lahat ng meron ako ay sa iyo. Nagtataka ako. Nabuhat nung bumalik ako, nagbago ka. Tinawagan ko si Andrew dahil alam kong siya lang ang makakatulong. Siya lang ang tanging saksi na hindi totoo ang mga sinabi ni Francisca. Ilang oras lang ay biglang bumukas ng malakas ang pinto. Humihingal si Andrew. Hawak pa ang kanyang telepono. Ella, tumawag ka! Ano to? Ano nangyayari rito? Napatitig si Andrew sa sahig. Napasinghap siya nang makita ang anyo ni Francisca. Ang mga bukol sa leeg nito ay tila pumuputok na at may lumalabas na itim na usok na may kasamang maliliit na insekto. Napaatras si Andrew dahil sa takot. Diyos ko! Francisca! Ano yan nasa balat mo? Ella, anong ginawa niyo? Andrew, tulungan mo ko. Si Ella, kinulam nila ako. Sila ang may gawa nito. Andrew, sinabi ko na sa'yo ang narinig ko sa storage room kanina, di ba? Alam mo, nagsisinungaling siya. Sinabihan ko siyang aminin ng totoo para matigil to. Pero mas pinili niya maging masama hanggang dulo. Naguluhan si Andrew. Nakatingin siya sa nagbabagong anyo ni Francisca. Pero Ella, kailangan dalhin to sa ospital. Hindi na to tama. Ngunit hindi ospital ang kailangan niya, Andrew. Ang kailangan niya ay ang pag-amin sa katotohanan. Sumpayan ng isang mapagmahal na ina na siniraan ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Ang lahat ng yan ay dulot ng galit ng isang mapagmahal na ina. Maniwala kayo. Biglang yumanig ang buong bahay. Ang mga gamit sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Sa loob ng kwarto, ang muka ni Francisca ay hindi na halos makilala. Ang kanyang boses ay naging doble. Isang boses ng tao at isang boses na parabang galing sa ilalim ng lupa. Hindi! Hindi ako magsisisi! Wala akong kasalanan! Kasabay nito, ang lahat ng salamin sa loob ng kwarto ay sabay-sabay na nabasag. Napayakap ako kay Andrew habang sina Chloe at Bea ay napasigaw sa sobrang lagim. Sa gitna ng kaguluhan at basag na mga salamin, biglang tumigil ang lahat ng ingay mula sa labas. Ang usok na lumalabas sa balat ni Francisca ay nagtipon-tipon sa isang madilim na sulok ng kwarto. Dahan-dahan, isang figura ang nabuo mula sa kadiliman. Lumabas si nanay. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga at ang bawat takbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng tuyong dahon at alikabok sa sahig. Napahawak si Andrew sa braso ko. Handang humarang. Sino kayo?
Anong ginagawa niyo rito? Malamig ang tingin na ipinukol ni ina kay Andrew habang si Andrew ay nakaharang pa rin ang kanyang katawan sa akin. Huwag kang pakialam. Irog, ang mga tapat ay walang dapat ikatakot sa akin. Ngunit ang pakadila na puno ng lason ay dapat nang putulin. Tumingin si nanay kina Chloe at Bea. Sabay na napasandal ang dalawa sa pader. Hindi makahinga sa tindi ng presensya ni ina. Kayo, ang mga nakinig at naniwala, ang mga naging katuwang sa pagdurog sa puso ng aking anak. Gusto niyo rin bang maranasan ang level na sinasabi ng inyong kaibigan? Umiiyak si Chloe at humingi ng tawad. Aniya, hindi raw nila alam. Naniwala lang daw sila kay Francisca. Habang si Bea ay sinabi niya na wala silang ginagawa sa akin na masama. Humakbang si nanay palapit kay Francisca na ngayon ay hindi na halos makagalaw. Ginamit niya ang kanyang tungkod para iangat ang baba ni Francisca. Kitang-kita ang mga uod na gumagapang sa pisngi niya. Napapikit ako sa kalunos-lunos niyang sinapit. Ang ganda mo ay hiram lamang sa langit. Ngunit ang ugali mo ay mula sa kailaliman ng impyerno. Tinawag mo kaming masama. Tinawag mong mangkukulam ang nagmamahal sa anak ko. Ngayon, tignan mo ang iyong sarili. Mas mabaho ka pa sa lupang paglilibingan kung hindi mo itutuwid ang iyong dila. Nay, tama na po. Sapat na po ito. Nakita na po ni Andrew ang totoo. Nakita na po nila ang kaya niyong gawin. Itigil niyo na po ang pagpaparusa sa kanya, Nay. Ang awa ay para sa mga karapat-dapat lang, Ella. Ngunit dahil ikaw ang nagmamay-ari ng pusong aking karugtong, ibibigay ko ang iyong iling. Ngunit may kapalit. Andrew, ikaw ang saksi sa gabing ito. Bantayan mo ang aking anak. Dahil sa susunod na may pumatak na luha sa kanyang mga mata dahil sa paninira ng iba, hindi lang balat ang kukunin ko. Kukunin ko ang boses ng sino mang magtatangkang magsalita ng masama laban sa kanya. Biglang umihip ang isang napakalakas na hangin sa loob ng kwarto. Napapikit ang lahat. Pagdilat namin, wala na si nanay. Ang mga uod sa balat ni Francisca ay biglang natuyo at naging abo. Ngunit naiwan ang mga itim na peklat sa kanyang muka at braso. Nakahiga si Francisca sa sahig. Umiiyak ng tahimik. Hindi na makapagsalita sa sobrang takot. Nilapitan siya ni Andrew at binuhat para dalhin sa kama. Napatingin sa akin si Andrew, puno ng takot at pagtataka. Ella, ano to? Anong klaseng kapangyarihan ang meron ng nanay mo? Ang kapangyarihan ng isang inang ayaw makitang nasasaktan ng kanyang anak, Andrew. Saan ka man magpunta? Nakamasid siya. Sa mga sumunod na araw ay akala ko tapos na ang lahat, Panyero. Ngunit hindi pa pala. Habang abala kami sa trabaho, nakikita ko ang naglalakad na si Francisca sa hallway ng pinapasukan naming trabaho. Pilit na itinatago ang mga itim na peklat sa kanyang braso gamit ang mahabang manggas. Pero ang kanyang dila ay hindi mapigil. Ingat kayo sa babaeng yan. Hindi niyo ba alam? Anak yan ang mambabarang sa probinsya nila. Kaya nakuha ang loob ng boss natin. Baka pinakain ng kung ano. Tignan niyo ang nangyari sa balat ko. Gawayan ng ina niya. Napailing sina Chloe at Bea sa malayo. Hindi sila kumibo. Bakas sa kanilang mga mata ang takot na baka maulit ang mga nangyari nung gabing yun. Nasa ganung tagpo ng pagpaparinig nang biglang dumating si Andrew. Agad na humarang si Andrew sa harap ni Francisca. Francisca, wala ka talaga kadala-dala no?
nakalimutan mo na ba ang babala ni Aling Bibang? Gusto mo bang bumalik ang mga uod sa loob ng balat mo? Biglang lumapit si Kevin, seryoso ang muka at nakatingin kay Andrew. Andrew, bakit ba panay ang kampi mo dyan kay Ella ha? Totoo ba ang sinasabi ni Francisca? Na ginagamitan niyo siya ng kung anong itim na kapangyarihan? At yung sinabi niya tungkol sa amin? Na hindi mo kami ka-level? Paano? Duwag kasi. Kumakampi ako sa kanya dahil kilala ko siya. Mabuting tao si Ella, Kevin. Higit pa sa inaakala mo, tol. Alam mo yan. Hinawakan ko ang balikat ni Andrew at dahan-dahan ko siyang hinawi. Hinarap ko si Kevin. Pagkatapos ay lumingon ako kina Chloe at Bea na nakikinig sa gilid. Gusto niyo ba talagang malaman ang tungkol sa level na sinasabi ni Francisca? Oo, sinabi ko ang mga salitang yan. Pero hindi sa paraang ipinapaintindi niya sa inyo. Napatigil ang lahat. Napangisi si Francisca. Akala niya ay nananalo na siya. Napatingin ako kay Chloe at Bea na nasa sulok at mababakas ang takot sa muka. Sina Chloe at Bea, nahihiya akong sumama sa kanila noon. Kasi para sa akin, hindi ko sila ka-level pagdating sa ganda at sa paraan ng pagdadala ng damit. Tignan niyo nga ako. Halatang probinsyana. Simple lang. Samantalang sila parang mga model. Ang ibig kong sabihin, mababa ang tingin ko sa sarili ko. Kaya hindi ako makakasabay sa kanila. Yun ang totoo. Nagulat sina Chloe at Bea. Nawala ang galit sa kanilang mga mata at napalitan ng awa at pagsisisi dahil naniwala sila kay Francisca. Pagkuwan ay hinarap ko si Kevin na noon ay nakayuko. At sa'yo, Kevin, hindi kita type dahil alam kong masyadong mataas ang pangarap mo at baka hindi akong babaeng nababagay sa mundo mo. Sinabi ko yun dahil natatakot akong masaktan. Hindi dahil minamaliit kita. Tumingin ako ng diretso kay Francisca na ngayon ay unti-unti nang namumutla. Binaligtad mo ang lahat, Francisca. Ginamit mo ang insecurities ko para magmukha kong mayabang sa paningin nila. Ang nanay ko, oo, tama ka. May alam siyang hindi nyo naiintindihan. Pero hindi siya mananakit kung hindi nyo ako pinagtulungang apihin. O ngayon, Kevin, sino sa kanila nagsasabi na totoo? Ang taong inamin ng sarili niyang kahinaan o ang taong pilit na naninira para lang may makasama sa galit niya? Sige, magdesisyon ka. Napayuko si Kevin. Hindi makatingin sa akin sa sobrang hiya. Sina Chloe at Bea naman, panyero, ay dahan-dahang lumapit sa akin, tila humihingi ng tawad nang walang salita. Naglalakad ako ng mabilis habang papauwi. Hawak ko ang bag ko ng mahigpit. Biglang may 3 lalaking nakatakip ang muka ang lumitaw mula sa dilim. Hinarangan nila ang aking daan. Tinanong ako ng isang lalaki kung saan ako pupunta. May nag-utos daw sa kanila na bigyan ako ng leksyon para hindi ako makapasok sa trabaho bukas. Sa kabilang dulo naman ng eskinita, patakbong dumarating sina Andrew at Kevin na kanina pa palihim na sumusunod sa akin dahil sa masamang kutob. Ella! Bitiwan niyo siya! Mga hayop kayo ah! Bago pa man makalapit ang 2 lalaki sa akin, ay biglang umihip ang isang napakalamig na hangin na may dalang amoy ng basang lupa at kamatayan. Isang matanda at kubang figura ang lumabas mula sa anino ng mga pader. Si Nanay. Ang mga mata ni Nanay ay tila naglalabas ng itim na usok. Ang mga masasamang loob ay napatigil. Nanigas sa kinatatayuan habang unti-unting may mga insekto na lumalabas sa kanilang sariling mga damit. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot? Nahipuin ang dugo ng aking dugo! Sa sobrang takot at dahil sa mga kakaibang nararamdaman sa kanilang katawan, nagpulasan ng takbo ang mga lalaki. Nagsisigawan sa gitna ng kadiliman. Dali-daling lumapit sina Andrew at Kevin sa akin
na nakasandal sa pader. Nanginginig ang buong katawan ko. Agad akong sinalo ni Andrew. Ella, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Sino yun? Ano nangyari sa mga lalaking yun? Nilingon nila ang pwesto kung saan nakatayo si nanay. Ngunit wala na ito. Naglaho ito na parang bula sa dilim. Si nanay. Naramdaman niya ako, Andrew, Kevin. Kailangan nating makarating sa boarding house ni Francisca. Taranta kong inayos ang bag ko at sinukbit sa balikat ko. Lumipat na kasi si Francisca ng tirahan buhat nung nangyari sa kanya. Bakit? Anong gagawin natin sa boarding house ni Francisca? Hindi niyo ba narinig? May nagutos sa kanila, di ba? At alam ni nanay kung sino yun. Kapag hindi natin sila naabutan, baka hindi na maabutan ni Francisca ang umaga. Si Francisca? Siya nag-utos sa mga lalaking yun para abangan ka pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Wala na siyang kinatatakutan. Kaya si nanay na ang tatapos nito. Tiyak kung tututuhanin na niya ang banta niya. Kaya tara na, bilisan na natin. Mabilis kaming nagtatatakbo patungo sa boarding house ni Francisca. Habang sa malayo ay maririnig ang isang nakakapangilabot na halakhak ng isang matanda na sumasabay sa ihip ng hangin. Halakhak yun ni nanay. Dahas na binuksan ni na Andrew at Kevin ang pinto ng silid ni Francisca. Nakita namin si Francisca na nakakubli sa sulok ng kama. Nanginginig, ngunit sa gitna ng silid, nakatayo na si nanay, hawak ang isang manika na gawa sa tuyong damo at nakataling buhok. Wag! Layuan niyo ako! Layuan niyo ako! Parang awa niyo na! Ella, itigil mo na to! Itigil mo na to! Napigilan si Kevin sa kanyang nakita. Halos hindi siya makapaniwala na masaksiyan ang isang bagay na nakakatakot. Francisca, paano mo nagawang mag-utos ng mga lalaki para saktan si Ella? Akala ko ba ikaw ang biktima rito? Dapat lang sa kanya yon. Dahil sinira niya ang buhay ko. Tingnan niyo ang mukha ko. Kasalanan niya to. Ang iyong muka ay refleksyon lamang ng iyong kaluluwa. Ngunit ang pagtatangka mo sa buhay ng aking anak ay isang kasalanang walang kapatawaran sa aking batas. Itinaas ni ina ang manika sa harap ni na Andrew at Kevin. Kumuha siya ng isang mahabang karayom. Sa isang iglap, tinarak niya ito sa lalamunan ng manika. Biglang napahawak si Francisca sa kanyang leeg. Nalaglag si Francisca sa saig. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig. Pero walang boses na lumalabas. Sa halip, may mga itim na langgam na nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni na Andrew at Kevin sa tindi ng lagim. Diyos ko! Ella! Gawan mo ng paraan! Nay, tama na po. Huwag niyo po siyang patayin. Tama na. Hindi ko siya papatayin, Ella. Hahayaan ko siyang mabuhay. Ngunit hindi na siya makakapagsalita ng kasinungalingang muli. Ang boses na ginamit niya para manira ay sa akin na ngayon. Nay, hayaan niyo muna siya makapagpaliwanag. Francisca, bakit mo to ginagawa? Magkaibigan tayo Pero bakit? Sa gitna ng sakit, tinitigan ko si Francisca ng may halong lungkot at pagtataka. Hindi ko maisip kung saan nanggagaling ang ganitong klaseng puot. Bakit, Francisca? Bakit kailangan umabot sa ganito? Alam mo, inay, tinuring kitang kapatid. Binuksan ko ang bahay ng tiya ko para sa'yo. Anong ginawa ko sa'yo? Para mag-utos ka. Nasaktan ako. Kapatid, huwag kang magmalinis, Ella.
Simula nang dumating ka sa opisina, naging impyerno na ang buhay ko. Nung nagbakasyon ka sa probinsya, halos araw-araw akong pinagagalitan ng mga boss. Paulit-ulit niyang sinasabi nila, bakit hindi mo magawa ang report na to gaya ng ginagawa ni Ella? Bakit daw pag ako ay palpak? Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos, Francisca. Yun na nga eh. Lahat ng nakakaya mo, lahat sa'yo madali. Samantalang ako kahit simpleng report, nagkakamali ako. Kinamumuhian ko ang pagiging probinsyana mo. Dahil kahit wala kang kaklas-klas, bakit lahat sila gusto ka? Bakit sa'yo lahat ng atensyon? Hindi ko nakuha ang promotion dahil kinuha mo. Ngunit hindi ko pinangarap yun, Francisca. Ngunit nasa iyo na. Tawa niya. Sabay lumingon kay Kevin nang may halong hinanakit. Para bang hinanakit na nagmula sa kanilang nakaraan. At ikaw, Kevin, nakalimutan mo na ba? Niligawan mo ako bago dumating ang probinsyanang yan. Gusto kita, Kevin, pero nung dumating si Ella, bigla na lang nagbago ang tingin mo. Para akong naging hangin sa paningin mo dahil sa kanya. Inagaw niya ang promotion ko. Inagaw niya. Pati ang lalaking gusto ko. Nagulat ako. Napatingin ako kay Kevin na hindi makapagsalita at napayuko sa hiya. Niligawan mo siya, Kevin? Dati yun, Ella. Pero hindi totoo na inagaw mong atensyon ko. Nakita ko lang kung gaano kakatotoo kumpara sa mga kasinungalingan ni Francisca. Hindi ko alam yun, Francisca. Hindi ko alam na may ganyan ka palang dinadala. Pero Francisca naman, hindi sapat na dahilan ang inggit para ipahamak ang buhay ko. Hindi ako ang kumuha ng promotion mo. Ang sarili mong galit at ang kapabayaan ang sumira sa'yo. Dito na muling humakbang si nanay mula sa dilim. Bitbit ang manika at galit sa kanyang muka na hindi na mapipigilan. Narinig niyo? Ang puso niya ay puno ng uod bago ko pa man siya isumpa. Ang inggit ay lason na siya mismo ang uminom. Ngayon, hayaan nating tapusin ang lason na yan, ang iyong boses. Muling itinarak ni nanay ang kanyang karayom sa manika. Sa pagkakataong ito, hindi na nakasigaw si Francisca. Ang kanyang boses ay tuluyan ng naglaho. Tanging hangin na lamang ang lumalabas sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nangungulubot ang kanyang balat. Ang mga kuko ni Francisca ay biglang nangitim at nalaglag, tila nabubulok na kahoy. Napatingin naman si ina kay Kevin at Andrew na noon ay takot na. Saksi kayo sa gabing ito. At sino mang magbalak ng kasamaan sa aking dugo ay makakatikim ng lupit ng lupa. Akala nyo ba ay isang dukhang probinsyana lamang ang anak ko? Nagkakamali kayo. Si Ella ang nag-iisang tagapagmana ng malawak na lupain at kayamanan namin sa probinsya. Hindi niya kailangan magpaalipin sa opisina o makipag-agawan sa sinasabi niyong promosyon. Kung ganun, bakit to siya narito? Bakit siya nagtsatsaga sa ganitong buhay? Dahil uhaw siya sa kaibigan. Pinili niyang magpakababa, itago ang kanyang yaman at magtrabaho ng marangal dahil gusto niyang maranasan at magkaroon ng totoong mga kaibigan. Mga taong tatanggap sa kanya, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Nay! Tumingin si nanay sa akin ng may ngiti at tumingin ng matalim kay Francisca na nakahandusay sa saig. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang aking mga salaguron. Pinili kong mabuhay ng tahimik dahil yon ang hiniling ni Ella para sa isang normal na buhay.
Ngunit ikaw na babae ka, Francisca. Ikaw ang gumising sa matagal nang natutulog na itim na puso ng isang mambabarang. Binuhay mo ang galit na matagal ko nang isinantabi. Lumapit si nanay kay Francisca. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, bahagyang guminhawa ang paghinga ng babae. Sapat lang para makapakinig ng maigi. Makinig ka sa batas ng aking barang. Hindi ito kasi bangis ng kamatayan. Ngunit hindi rin ito mahirap para baliwalain mo. Ang sumpang ito ay hindi gawa ng mahika lamang, kundi gawa ng sarili mong badya. Nay, may paraan pa po ba para mawala ito? Ayoko po siyang magdusa habang buhay. Meron, Ella. Simple lamang ang lunas. Ngunit, pinakamahirap gawin para sa mga taong puno ng garbo. Ang sumpang ito ay mawawala lamang sa pamamagitan ng tapat na paghingi ng kapatawaran mula sa nagkasala at buong pusong pagpapatawad mula sa biktima. Tumingin si nanay kay Francisca. Tingin na nagmumula sa galit ng isang mapagmahal na ina. Hanggat nananatili ang inggit at puhot sa puso mo, Francisca, mananatili ang mga peklat at ang pagkawala ng iyong boses. Ngunit sa sandaling aminin mo ang lahat ng iyong kasalanan nang walang halong pag-aalinlangan, doon ka lamang lalaya. Ngunit kung paninindigan mo ang iyong kasamaan, mabubulok ka sa sarili mong katahimikan. Nakatitig ang lahat kay Francisca. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero bakas pa rin ang takot at pagkalito. Lumapit ako at luluhod sana sa harap ni Francisca. Hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Francisca, narinig mo si nanay. Nakahanda akong patawarin ka. Gusto kitang patawarin, pero kailangan mo magsimula sa sarili mo. Pakawalan mo na ang inggit mo sa akin. Dahil sa totoo lang, wala kang dapat na ikainggit. Tao lang din ako, katulad mo. Madilim at masangsang na ang amoy sa loob ng maliit na silid ni Francisca. Nakaupo siya sa sahig. Namimilipit sa sakit. Ang kanyang balat ay tila nabubulok, puno ng sariwang sugat at nangingitim na mga peklat. Francisca, parang awa mo na. Itigil mo na ang pagmamatigas mo. Humingi ka ng tawad alang-alang sa ating pagkakaibigan. Ano ka ba? Ikaw lang ang makakapagtanggal niyan. Tawad? Bakit ako hihingi ng tawad sa inyo? Mula nang dumating ka, Ella, naging impyerno ang buhay ko. Ang promotion na pinapangarap ko napunta sa iyo. At si Kevin. Tinitingnan ni Francisca si Kevin na nakatayo sa may pinto. Puno ng pandidiri at awa ang mukha nito. Si Kevin na dating nanliligaw sa akin. Ikaw na ang tinitignan ngayon. Inagaw mo ang lahat sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Francisca, hindi si Kevin na maaaring makasira sa ating pinagsamahan. Bakit nung una ay hindi mo sinabi? Wala akong alam na niligawan ka niya. Hindi ba't ikaw rin naman ang nanunukso sa amin? Sana sinabi mo. At alam mo namang sinabi ko na kaya hindi ko pa sinasagot si Kevin ay dahil hindi ako handa sa ganung bagay. Di ba alam mo yan? Kahit sabihin ko, magbabago ba ang pagtingin niya? Ang pagkasira sa'yo, sa kanya, ang tanging paraan para mawala ang pagkagusto niya sa'yo. Ngunit hanggang ngayon ay bigo ako. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang bumbilya sa kisame ay kumurap-kurap
Napatingin sila Andrew sa paligid habang ang ibang mga boarders ay nagsimula ng magkagulo. Mapagmataas ka hanggang sa huli, Francisca. Tandaan mo ito. Ang batas ng aking barang ay hindi mababali ng kahit na sino. Kahit ng sarili kong awa. Tanging ang tunay mong pagsisisi ang susi sa bandang huli. Wala akong pakialam. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Dahil puno ng kasamaan at paninira ang iyong boses. Simula ngayong gabi, wala ka ng boses na mailalabas. At sa bawat paglubog ng araw, dahan-dahang kakainin ng mga uod ang iyong balat habang ikaw ay pipi na nagdurusa. Sa isang kisap mata, naglaho si ina na tila sumabay sa malamig na hangin. Naiwan ang katahimikang nakakabingi. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang hinahawakan ang kanyang leeg. Habang kami ay puno ng awang nakatingin sa kanya. Ilang sandali ay siniklaban ng takot si Kevin at Andrew at sabay na napatras. Ano nangyari sa kanya? Francisca! Ang mga sugat mo! Nagsimulang gumalaw ang mga sugat ni Francisca. Isa-isa, may mga mapuputi at matatabang uod na nagsisilabasan mula sa kanyang mga peklat at sariwang sugat. Gumagapang ang mga ito sa kanyang braso at muka. Diyos ko, Francisca! Humingi ka na ng tawad! Ngayon na! Bago pa tuluyang maubos sa katawan mo! Magsisi ka na! Mababaka sa mukha ni Francisca ang takot at panganib. Pilit na bumubuka ang bibig para humingi ng saklolo. Ngunit tanging tunog ng hangin lang ang lumalabas. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa mga uod na patuloy sa paglabas mula sa kanyang balat habang ang lahat ay nakatingin ng may kilabot. Hinawakan ko ang nanginginig na kamay ni Francisca. Hawak na puno ng pagmamahal at handang magpatawad. Francisca, tignan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ang kasamaan at inggit, walang ibang idudulot yan kundi pagkabulok ng ating pagkatao. Ang tanging gamot sa mga sugat na yan, hindi lang sa balat mo kundi pati sa puso mo, ay ang taus-pusong pag-amin at paghingi ng tawad. Susubukan ni Francisca na bawiin ang kamay, ngunit mahigpit ang hawak ko habang tumutudo ang aking mga luha. Kailanman, hindi kita itinuring na kalaban. Ang tagumpay na nakamit ko sa trabaho, akala ko ba magkasama nating ipagdiriwang yon, Francisca? Hindi mo ba natatandaan? Nung unang dating ko rito sa Maynila, ikaw ang unang lumapit sa akin. Ikaw ang nagpakilala sa akin kina Andrew at Kevin. Ikaw ang tanging kaibigan ko nung panahon na wala akong kaibigan dito. Totoo yung Francisca. Kayong dalawa ang laging magkasama noon. Kung ang kapanatagan at katiwasayan lang ng isip mo ang kailangan para maging maayos ka, sige, bibitiwan ko ang lahat. Iiwan ko ang promotion ko, ang trabaho ko, at uuwi na lang ako sa probinsya. Handa akong mawala sa buhay mo. Basta't mawala lang ang sumpa na yan. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging ang mahinang kalos ng mga uod ang naririnig. Pero bago ko umalis, pakiusap. Humingi ka ng tawad. Hindi ko kayang iwan kang ganyan ang kalagayan. Ayokong umalis na punong-puno ng galit ang puso mo. Kaibigan kita, Francisca. At mahal kita. Napahagulgol si Francisca. Isang hagulgol na walang tunog.
Makikita sa kanyang mga mata ang unti-unting paglambot at pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Habang ang mga uod ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang katawan. Humingi ka na ng tawad, Francisca, habang may oras pa! Patuloy ang pag-agos ng luha ni Francisca. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang ang mga uod ay unti-unting kumakalat. Sa gitna ng hirap, pilit niyang inabot ang isang lumang notebook at panulat na nasa gilid ng kanyang kama. Dahil sa panghihina, bumagsak si Francisca sa sahig, ngunit pilit niyang iginagapang ang kanyang kamay para makapagsulat. Bawat kumpas ng ballpen ay tila may kasamang hapdi. Pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya ang papel sa akin habang ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Si Andrew naman ay binabasa ang nakasulat sa papel habang si Kevin ay nakatingin ng may lungkot. Ella, patawarin mo ko. Nilamon ako ng inggit. Nakalimutan ko na ikaw ang tanging naniniwala sa akin nung wala pa akong lahat. Tinitigan ni Kevin si Francisca na ngayon hindi na makatingin ng diretso dahil sa hiya. Francisca, hindi mo kailangan makipag-unahan. Sapat ka na noon pa man. Muling nagsulat si Francisca ng mabilis. Halos mapunit ang papel sa diin ng kanyang pagsisisi. Patawad. Inisip ko lang ang sarili ko. Handa na akong mawala ang lahat. Huwag ka lang umalis. Huwag kang uuwi sa probinsya dahil sa akin. Ako ang dapat lumayo. Dahil ako ang nagkamali. Francisca, kaibigan ko. Hinawakan ni Francisca ang mga paa ko. Yumuyuko siya ng sagad sa sahig. Isang simbolo ng lubos na pagpapakumbaba. Ang kanyang paghikbi ay walang tunog. Ngunit ang bawat yanig ng kanyang balikat ay nagsasabing durog na ang kanyang puso. Niyakap ko siya ng maigpit. Kahit na puno siya ng sugat at uod sa katawan. Pinapatawad na kita, Francisca. Noon pa, pinatawad na kita. Nay! Nay! Parang awa niyo na po. Nakikita niyo po ba? Nagsisisi na po siya. Biglang tumigil ang paggapang ng mga uod. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila gumaan. Ngunit nanatiling piping saksi si Francisca sa bagsik ng barang na kanyang pinasok. Sana ay sapat na to para bawiin ng iyong ina ang sumpa. Patuloy ang pagyakap ko kay Francisca sa gitna ng silid. Biglang huminto ang kukurap-kurap na ilaw at naging kulay abo ang paligid. Isang malamig na bulong ng hangin ang nagdala muli sa anyo ni nanay sa gitna ng silid. Ang batas na barang ay hindi nababali. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay may kapangyarihang magpaamo kahit sa pinakamabagis na sumpa. Lalapit sana si nanay kay Francisca. Napaatras sina Andrew at Kevin, ngunit nanatili ako sa tabi ng kaibigan ko. Nakita ko ang iyong mga luha, Francisca. Hindi yan luha ng takot at sakit, kundi luha ng pagkilala sa iyong maling nagawa. Ang papel na iyong pinagsulatan ay higit pa sa anumang boses na maaari mong isigaw. Nay, sapat na po. Nakita niyo naman po, di ba? Hiyang-hiya na po siya sa akin. Sising-sisi na po siya sa mga ginawa niya. Inihampas ni nanay ang kanyang kamay sa hangin. Isang mabilis na liwanag ang dumaan sa buong silid. Liwanag na nakakasilaw na maging ang ibang boarders ay nagtakbuhan palabas. Babalik ang iyong boses, ngunit gagamitin mo ito sa pag-amin at hindi sa paninira. Ang iyong mga sugat ay maghihilom, ngunit ang mga peklat ay mananatili
bilang paalala na ang inggit ay isang lason na hindi mo na dapat hayaang pumasok muli sa iyong puso. Unti-unting natuyo ang mga uod at naglaho na parang alikabok. Ang mga sariwang sugat ni Francisca ay dahan-dahang nagsara. Bagamat may naiiwan ng mga peklat na kulay ube at itim. Ella! Ella, patawad! Napahagulgol si Francisca at niyakap ako ng maigpit. Sa pagkakataong yon, may boses na ang kanyang pag-iyak. Isang boses na puno ng kaluwagan. Tandaan mo, anak, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na uri ng gamot na tatalo sa anumang kadiliman o barang. Dahan-dahang naglaho ang anyo ni nanay sa dilim ng gabi. Naiwan kaming apat na magkakaibigan sa gitna ng silid. Tahimik, pagod, ngunit sa wakas ay malaya na sa sumpa. Tapos na. Tapos na ang lahat. Magsimula tayo ulit, Francisca. Lahat tayo. Dahan-dahang nagdilim ang ilaw habang nakaagapay kami kay Francisca. Simbolo ng muling pagkakabuo ng aming pagkakaibigan. May kaunting lamat, ngunit alam ko na magiging maayos din. Ang lamat ng pagkakaibigan ay parang sugat na nag-iiwan ng matinding peklat. Gayunpaman ay gumagaling kalaunan. Malabo pa ang sikat ng araw. Malamig ang simoy ng hangin. Bit-bit ko ang isang luma ngunit maayos na maleta. Katabi ko si Andrew na bakas ang lungkot sa muka habang hinihintay akong makapasok sa paliparan patungong probinsya. Oo po, pinili ko pa ring umuwi para sa katahimikan ng lahat. Sigurado ka na ba talaga rito, Ella? Iiwan mo na ang lahat ng ganito? Ngumiti ako ng bagya. Payapa ang muka at masaya. Walang pagsisisi na iniwanan ko ang lahat. Sigurado na ako, Andrew. Mas kailangan nila ako sa pagkakataong to. Kung mananatili ako, baka laging maalala ni Francisca ang nagawa niya. Tuwing makikita ko, gusto ko makapagsimula sila nang walang multo ng nakaraan. Pero si Kevin at si Francisca, hindi mo man lang ba sila kakausapin sa uling pagkakataon? Siguradong hahanapin ka nila mamaya sa akin, lalo na si Kevin. Alam mong ikaw ang gusto nun eh. Hinawakan ko ang kamay ni Andrew bilang pasasalamat. Kasi kahit na siya ang pinakamaloko sa barkada at hindi masyadong malapit sa akin, ay siya pa itong naniwala at naging totoo sa aming pagkakaibigan. Mas mainam na ang ganito. Ang katahimikan ko magiging regalo ko sa kanila. Kay Francisca, para tuluyan siyang maghilom. Kay Kevin, para matutunan niyang lumingon sa iba. Napakabuti mo talaga. Masyado ka mapagbigay. O sige, ako na lang ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Salamat, Andrew, ha. Ikaw ang naging sandigan ko rito. Huwag ka mag-alala. Malapit lang naman ang probinsya namin eh. Oo na, dadalaw ako rin sa inyo ah. Siguraduhin mong may nakahandang masarap na kape at kakanin pagdating ko ron. Pangako ha, hihintayin kita ron. Nagpaalam na ako kay Andrew at pumasok na sa loob. Lumingon pa ako sa kanya at kumaway, habang siya ay ngumiti lang din sa akin at kumaway. Tumalikod na ako at dumiretso na sa taas. Aalis na ako palayo sa ingay at gulo ng Maynila. Makikita sa mukha ko ang tunay na kalayaan. Kalayaan sa lahat ng pasakit na idinulot ng inggit at paninira. Sa totoo lang, walang magandang maidudulot ang inggit at pagkamuhi. Mas masarap pa ring mabuhay ng may takot sa Diyos at mapagmahal na puso. Sinasabing ang bawat sugat ay may kanya-kanyang kwento ng hapdi. Ngunit hindi lahat ng sugat ay nanggagaling sa talim ng patalim. Minsan
Ang pinakamalalim na hiwa ay nagmumula sa lason ng inggit na dahan-dahang kumakain sa ating pagkatao. Parang mga uod na hindi nakikita, ngunit unti-unting umuubos sa ating kapayapaan. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon o sa dami ng paghanga ng iba. Ang tunay na ningning ay nasa katahimikan ng budhi. Sa mundo ng puno ng kompetisyon, madaling malimutan na ang liwanag ng kapwa ay hindi banta sa sarili nating liwanag. Ang bituin ay hindi kailangan pumatay ng kapwa bituin para lamang mapansin sa langit. Sa mga nagdurusa sa ilalim ng bigat ng kanilang mga pagkakamali, tandaan ninyo, ang pagsisisi ay hindi lamang pagluwa, kundi ang matapang na pagharap sa katotohanan. At sa mga nasaktan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang lahat. Ito ay ang pagpili na wag nang hayaang gapusin ka ng kadiliman ng nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay may natutunan po kayo na aral. Maraming salamat po sa inyo mga panyero. Hanggang sa muli.